Kayo mga nandyan sa nakatago sa poste, pwede bang gumanong kayo konti? Para hindi mukhang poste ang tingin nyo sa akin. Yan, alright. So, gananos tayo basit. Amen? Few minutes, matatapos po tayo at magkakainan tayo. Physically, pero mauna muna yung spiritual food. Amen? Ngayon, this is the second part 2 ng ating preaching about corruption. Kasi alam nyo, parang kung ako titingin mga kapatid, yung how the government solved the problem of our country about corruption is really parang malabo eh. Di ba? Nakukuha niyo ba yon? Malabo. Kaya at least mga kapatid, sabi ko sa inyo na nakaraan, meron tayong malawak na pangunawa o knowledge patungkol sa korupsyon. Okay, nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Sige, dito muna tayo para alam ko yung iba sa inyo, hindi kayo nakakatagal tumayo. Kasi alam ko yung timbang ninyo ay sobra. Ay, sige, wag na doon. Okay, wag na. Baka ma-offend kayo sa akin. Ayan, alright. Dito tayo sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1 in verse number 4. As I've said, mga kapatid, this is the part 2 of our preaching about corruption. Corruption. Okay, nandiyan na kayo? 2 Peter chapter 1 verse number 4. Okay. Basahin po natin sabay-sabay. Dito lamang po sa verse number 4. Everybody read. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. All right. What a verse. Amen? Alam niyo, ganda tong talatang ito. Okay, mamaya explain po natin. Tayo po ay yumuko, pumikit sandali, tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo ngayon pong umaga. Kita niyo po, Panginoon, ang auditorium is full of God. Punong-puno at nandito po ang mga minamahal po ninyong mga bisita, mga anak, Panginoon. At kami po ay nagkakaisa para po sa inyo at gustong maunawaan, makatanggap ng pagpapala mula po sa inyong salita in the midst, O God, of corruption in our country, O God. Kami po ay humihingi ng tulong ninyo, Panginoon, na kayo po ay mag-intervene sa bansang Pilipinas. At ganoon din po sa bawat isa sa pagkakataon pong ito, ipaunawa niyo po sa amin ang inyong pong banal na salita, Panginoon. Ganoon din po ang mga bisita na sila po ay maligtas at sumunod na masaya sa tubig ng bautismo, Panginoon. At bless niyo po, huwag niyong payagan ang kaaway na makikialam po sa amin. In Jesus' name, amen. Sige, pwede nang mupo. So everybody stop, sit properly, sit up straight. At iwasan niyo yung nakaupo na parang kayo ay matutulog. Nakikinig mga kapatid. wala muna matutulog. Mamaya kayo matutulog. All right. Pangalawa. Paki-off muna ang mga cellphones except kung yung cellphone ninyo ginagamit ninyo sa preaching. Malinaw mga kapatid? So, wala muna. Kayong mga nandiyan, mga ushers, dapat iwasan nyo muna yung gumagamit ng cellphone. Ang pinakamaganda, Bible ang nakabukas, off ang cellphones. Kung may mga callers kayo, sabi nyo, mamaya na lang after at least 35 minutes. Amen? Yan, okay. Balikan na po natin ito para mabilis po tayo. Now, again, this is the part 2 of our series of preaching about corruption. Corruption. Now, babalikan ko lang yung word na corrupt para at least magiging malinaw sa atin. Amen? Now, pag sinabi natin corrupt, yung word na corrupt, it means to change from good to bad.
Okay, na huwag niyong kakalimutan to, mahalaga to. To change from good to bad in morals, manners, or actions. Sandali. Pakitignan nyo ako, baka may mga nagluluto pa doon or may ikot pa dyan. Sabi nyo mamaya na. Tapos kayo mga pupunta ng CR, wag na mo nang pupunta ng CR. Except kung talagang meron kayong nararamdaman na kakaiba at hindi naman po kayo nakadiaper, wala na tayong magagawa doon. Di ba? So, wag po kayong CR ng CR, tapos pupunta kayo ng CR, mamaya nagkukwentuhan lang naman kayo doon. So, hindi tama yon. Ano? So, mas bigyan natin ng halaga itong pakikinig natin ng salita ng Diyos. Amen? Okay, sige, punta na tayo dito. So, pag sinabi nating corrupt, it means to change from good to bad in morals, manners, or actions. Nakikinig tayo? Nakikinig tayo. Amen. It means to alter from original, to become rotten, tainted or rotten, or to become morally debased. Morally debased, to cause disintegration or ruin. Morally degenerate and perverted na tinatawag. Depraved. Depraved. Tandaan ninyo, ang sabi ko sa inyo noong nakaraan, ang nag-originate, yung promotor, yung nakaisip, yung pinanggalingan, pinagsimulan ng corruption is no other than Satan. Nakikinig tayo? Alright. So, nire-review lang natin yung unang preaching natin. Nakikinig tayo? So, Satan is the origin or originator of corruption. Tandaan nyo yan. Sa kanya nagsimula yung tinatawag pagkasira. Nakikinig? Kasi maging siya, napakaganda yung unang kalagayan niya. Lucifer. Lucifer, di ba? Sino si Lucifer? Mga kapatid, siya yung pinakamatalino na anghel na nilikha ng Diyos. Pero isang araw, sabi ng Biblia, sapagkat sa kanya lahat, sabi nga ng Biblia, He is perfect in beauty. He is perfect in beauty. He is perfect in wisdom, knowledge. Lahat, nasa kanya na lahat. Pero, isang araw, ang nasumpungan sa kanya is pride. Pride. Kaya, mga kapatid, ang kayabangan ay hindi yan nagsimula sa kung saan-saan, kundi nagsimula yan kay Satan. Nakikinig tayo? At dyan na nagsimula, mga kapatid, hanggang si Satan, inatake niya ang tao. Kaya, sabi ko sa inyo, sino ang originator, mga kapatid, ng corruption? Satan. Sino ang biktima ng diablo? Tao. Nakikinig? Man is the victim of Satan in corruption. Ngayon, ang pag-uusapan natin, mga kapatid, how Satan corrupted his victims. Nakikinig tayo? Paano kinukurap lalo ng diablo yung biktima niya? Sinong biktima ng diablo? Tao. Tao. Nakikinig tayo? Sino yung tao? Ikaw, ako, lahat ng tao. Makinig kayo? Maaring ang nakikita lang natin na biktima sa corruption, ang nakikita lang natin yung mga politicians. Pero hindi. Nakikinig tayo? Hindi lamang po yung mga politicians ang subject o biktima ng diablo, kundi maging lahat tayo individually. Lahat tayo mga kapatid. Kaya ngayon, pag-aaralan natin ngayon, how Satan, papaano ang diablo, si Satanas mga kapatid, kinukurap at lalong kinukurap ang kanyang biktima. Again, sino yung biktima ng diablo? Tao. Sino yung tao? Kasama ka, kasama ako, lahat tayo. Please, wala matutulog. Biktima na kayo, kinukurap na kayo ng diablo.
Di ba? Kanina kukurap-kurap yung mata mo. Yan, di ba? Tama. Kukurap-kurap hanggang nag-close na. Tama. Oh, biktima ka na eh. Ha? So ngayon, yung verse na binasa natin kanina, makikita nyo dito, may solusyon dito mga kapatid kung paano tayo maka-escape ng corruption. There is a solution. There is a remedy. Nakikinig tayo? May solusyon naman po. May gamot naman. Kaya lang, napapansin ninyo, ayaw nila ng tamang gamot ang mga politicians natin. Bakit ayaw nila? Kasi they are enjoying the corruption of Satan. And how Satan corrupted these politicians, mga kapatid. Habang tinitignan nyo, minsan lahat tayo naiinis, naaasar, nagagalit. Pero mga kapatid, huwag na lang silang tignan nyo, tignan mo sarili mo. Nakikinig tayo, ha? Now, let's see. Pero bago yon, balikan natin yung verse natin na merong solusyon, merong escape, merong remedyo. Nakikinig tayo? Now, sabi ng Bible dito, anong remedyo? Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Ano kaya yung exceeding great and precious promises? Number one, kapatid, nakita nyo, yung promises is not singular, but the word promises is plural, in a plural form. Ibig sabihin, hindi lang isa ang tinutukoy dito. Yung tinutukoy dito na dakila at mahalagang mga pangako ng Diyos. So ano yung mga great and precious promises of God? Number one, salvation. Salvation. What the word salvation means, mga kapatid? Ito ang paraan ng Diyos na ginawa niya sa cross ng Kalbaryo kung paano tayo makatiyak ng kalangitan at makatiyak ng personal, paano tayo magkaroon ng makatiyakan na personal na relationship with the Lord Jesus Christ. Makinig. Walang matutulog. Please, walang matutulog. Amen? So, yun ang kaligtasan. Yung magkakaroon tayo ng personal na relasyon kay Kristo at magkakaroon tayo ng kasiguraduhan ng kalangitan para hindi tayo mapahamak sa kasiguraduhan ng kapahamakan, and that is hell. Kung merong kasiguraduhan ng kalangitan, mga kapatid, meron ding kasiguraduhan ng kapahamakan. At yan po, that's the opposite of heaven. Hell. Amen? So ano sabi ng Biblia? That by this, ye might be partakers of the divine nature. Divine nature. What's the word divine means? Divine means God-like. God-like. Nature, it means the natural production. So, anong magiging kabahagi tayo na ibibigay ng Diyos sa atin pagka tayo ay nakatanggap ng exceeding great and precious promises of God? Pag nakatanggap tayo doon, dumaan tayo doon, mga kapatid, saan tayo ilalagay ng Diyos? Magiging kabahagi tayo sa tinatawag na divine nature. God-like nature. Nakikinig? At mula dyan, sabi ng Bible dyan, mula dyan, having escaped the corruption. Yan lamang ang solusyon, mga kaibigan, mga kapatid, mga members ng simbang ito, kung paano tayo makaka-escape, makakawala, makakatakas sa tinatawag na corruption. Nasaan yung corruption? That is in the world. Through what? Through lust. Nakikinig? Through lust. Eto, makinig kayo. Kung masusolve man ang gobyerno yung corruption na sinusolve nila, they are trying to solve it by their own. But I want to tell you, mga kapatid, they cannot solve the corruption that is in the world through lust by their own. Sapagkat ang solusyon talaga is the divine nature. Divine nature. I hope nakikinig tayo, mga kapatid.
So saan manggagaling yung solusyon para masolusyonan yung korupsyon na nararanasan nating lahat, mga kapatid? Hindi lamang sa gobyerno, hindi lamang kung saan-saan, kundi lahat tayo biktima ng korupsyon ng dyablo. So what's the solution? It is not comes from your wisdom, from man's wisdom, pero napakalinaw dito na manggagaling lamang ang solusyon para tayo makaiskapo, para tayo makawala, mga kapatid, sa pamamaraan ng Diyos. Am I clear? Amen? Sa pamamaraan ng Diyos, maniwala kayo. Alam nyo, kung masusolve man nila yan, kung mabibigyan man nila ng kaunting solusyon lamang yan. Kumbaga, gabalat lamang yon. Hindi nila talaga masusolusunan yon hanggang doon sa pinaka buto-buto. Believe me, nakikinig kayo mga kapatid? Maniwala kayo. Sapagat ang dami niyan, ang daming mga korupsyon, mga kapatid, na ginagawa ng dyablo. But, binibigyan tayo ng assurance dito, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Anong sabi niya? Anong sabi niya, mga kapatid? Whereby are given unto us, anong binigay sa atin? Exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, godlike, godliness, God's nature, mga kapatid, so that having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen? Yun lamang yung solusyon yun. Ang tanong, anong solusyon nila? Wala. Ha? Kaya at least, kapatid, tinan nyo, ilan na pong pagdinig ang ginagawa nila, nakailang hearings na sila. Hanggang ngayon, mga kapatid, wala pa tayong nakikitang linaw. Samantalang tayo dalawang part 2 pa lang tayo. Medyo nagkakalinawan na tayo. Hindi rin malinaw sa inyo? Ibinibigay ko na yung solusyon. Nakikinig kayo, mga kapatid? Paano masolusyonan yung corruption? Amen! What is corruption, kapatid? Corruption is changing from good to bad. That's corruption. Alam niyo, sa totoo lang, yung mga kurakot na involved sa corruption ng ating bansa, hindi naman ipinanganak yan na kurakot. Hindi naman yan ipinanganak na magnanakaw. Naniniwala ba kayo sa akin? Meron bang ipinanganak na magnanakaw? Wala pa. Pero paano sila natutong magnakaw? Paano nangyari yon, kapatid? Very, very bright si Satanas. Kaya ngayon, pag-uusapan natin how Satan corrupted his victims. Satan, makinig kayo na maigi, Satan uses his own devices to corrupt human being. Amen? Meron siyang sariling mga taktika, meron siyang sariling mga strategy. Paano ka i-corrupt? Nakikinig mga kapatid? Paano i-corrupt? Anong ibig sabihin ng corrupt or corruption? Changing from good to bad. Di ba? Dati hindi ka naman naninigarilyo, pero bakit naninigarilyo ka? Na-corrupt ka ng dyablo. Dati hindi ka naman nagmumura, pero bakit nagmumura ka? Na-corrupt ka ng dyablo. Amen. Dati hindi ka naman chick boy, pero naging chick boy ka. Bakit na-corrupt ka eh? Feeling mo pogi ka. Dati, kapatid, hindi ka naman bakla. Meron bang ipinanganak na bakla? Di ba? Wala. Pero bakit nung siya'y nagbibinata, nagdadalaga,
Dati hindi ka naman homosexual. Pero bakit naging homosexual ka na kasi na-impluensyahan ka ng mga homosexual people? So anong ibig sabihin yan mga kapatid? That's corruption. Very, very clear kapatid, that's the corruption of Satan. Isa-isahin natin yan. Ha? Kung paano tayo biktimahin ng diablo. Nakikinig tayo mga kapatid? Number one, Satan uses his own devices to blind and deceive his victims or men. Ha? Alam nyo, ang unang-unang ginawa ni Satanas, makinig kayo, binulag niya ang bawat tao. Nakikinig kayo mga kapatid? Now let's go to 2 Corinthians chapter 4 in verse number 4. Everybody open your Bibles. Lahat magbuklat. Gusto kong nakikita nyo ang mga binubuklat ko na talata. Ha? Para mapatunayan natin. Alright, nandiyan na kayo? Oh, alright. Verse number 4, 2 Corinthians 4:4. Everybody read. In whom the God of this world. Sino yung God? Mapapansin nyo dyan, hindi yan capital letter G. It means hindi yan tumutukoy sa Diyos na totoo, kundi tumutukoy yan sa diablo. In whom the God of this world. Anong ginagawa niya? Hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Nakikinig tayo? Kaya makita nyo, yan ang unang-unang step na ginagawa ni Satanas. Binubulag ang mga tao. Amen? Binubulag yung kaisipan. Blinded the minds of them that believe not. Paano binubulag? Paano binubulag? Ha? Number one. Paano nambubulag at paano binubulag ang diablo lahat ng tao? Number one, through religion. Ha? Nakikinig tayo? Through religion. Na makinig kayo. Religion may be summarized by the word do. D-O. More people, pakinggan nyo na maigi ito. More people are trusting their own religion to get to heaven than any other thing. Now, makinig. Ito, makinig kayo. Malalaman ninyo na relihiyon ang pinupuntahan nyo, hindi totoong simbahan, kapatid. Kung, ito, makinig. Religion means ritualism. Religion means ritualism, emotionalism, atheism, rationalism. Anong ibig sabihin ng rationalism? May kanya-kanyang katuwiran. Paganism, humanism, intellectualism, or any number of isms. Alam nyo, isa lang ang ism na hindi masama. Yung agism. Amen? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Ha? But other isms, delikado yon. That's religion. Amen? That's religion. Anong ibig sabihin ng religion? Ritualism, emotionalism, atheism, rationalism, paganism, humanism, intellectualism. Pero yung agism, hindi masama. Maliwanag ba mga kapatid? Kaya dapat agism kayo habang nakikinig kayo ng preaching. By the way, liliwanagin natin na ito mga kapatid. Tignan nyo, hindi tayo pumupunta sa church mga kapatid. Makinig, kayo na maigi. Hindi tayo pumupunta sa church by emotionalism. Anong ibig sabihin yan? Hindi tayo feeling ko pupunta ako sa church
Pero ngayong umaga lamang. Feeling ko mamayang hapon, hindi na eh. Anong tawag dyan? Religion. Hey, amen! Religion! Number one na instrumento ng dyablo, kapatid, para bulagin ang tao, nagtayo siya ng sarili niyang religion. Kaya makita nyo ngayon, napakaraming mga religion dito sa mundo. Amen! What is religion? Religion is all about ritualism. Kaya makita nyo dito sa simbahan natin, wala tayong mga ritual dito. Wala tayong mga pupunta ka sa dingding, gaganong ka dyan, tak 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 tak. Pag upo mo dito, pa nakaupo ka dito mga kapatid, mamaya pag alis mo, pagramdam mo, feeling mo, emotion mo, banal ka na. Paglabas mo pa lang sa bahay-sambahan, pasindi nga, maninigarilyo ka agad. Anong tawag dyan? Religion! Religion! Ibig sabihin, kapatid, hindi tayo pumupunta sa church na ito, PMA, Baptist Church, CBBC, PMA, by ritualism. Pumupunta tayo dito. It is because we worship God. And every time we worship God, we worship Him in spirit and in truth. That's worship. That's the church of the living God. Wala tayong mga ritual dito, wala tayong mga rebulto dyan, wala tayong mga rituals dyan, wala tayong mga exhibition dyan. Sapagkat, kapatid, pupunta tayo dito para makinig at matuto ng salita ng Diyos, truth, katotohanan, at pagkatapos makinig, madala sa puso mo, madala sa isip mo, paglabas mo dito, yan yung buhay mo. That's worship. Pupunta ka dito, akala mo kung sinong banal kuno. Paglabas pa lamang, tinan nyo yung simbahan dyan na may patusok. Ha? Iba sa inyo, kayo mga interns, ayaw nyong pumasok dito. Bakit? Iglesia daw siya. Iglesia din to ah. Oh, Iglesia Baptista ito. Iglesia means church. Ecclesia means church. Tinan mo, hindi sa palalait na kayo mag-obserba. O, tinan nyo to. Kaya nga malalaman nyo kung saan galing eh. Dito galing o dyan sa patusok. Yung mga galing sa patusok, paglabas nila doon sa patusok na auditorium nila, makikita ninyo, walang mga Bibles. Paglabas nila, ano makikita nyo? Sigarilyo. Pero nakabarong din yan, nakakoat din yan. Pero anong dala? Walang Bible, sigarilyo. Saan galing? Sa patusok, hindi sa PMA Baptist. Pero meron din dito mangilan-nilan. Di ba? Yung iba nga asher din eh. Sila normal mag-inom ng alak. Dito, pag umiinom ka ng alak, alam mong tinanggap mo si Kristo, ang tawag sa'yo, abnormal ka. Naintindihan natin? Pero bakit may umiinom? Di ba makita nyo nung nag-ano tayo dyan sa village, nagsalita ako dyan nung nakaraang Sabado, ang dami sa inyo, nakatira kayo sa village, pero lasing kayo. Hindi nyo kayang pagbawalan yung mga kamag-anak ninyo. Wicked. Alam nyo bakit nangyayari yan? That's the corruption of Satan. O tinan nyo ngayon, galit na galit kayo kay Diskaya. Ikaw ang tagal mo nang nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero inom-inom ka pa rin, mura ka pa rin ng mura. Sigarilyo ka rin. Di ikaw rin, wala kang pinagkaiba kay, mas maganda pa nga kay Diskaya, bakit maraming siyang pera, ikaw wala. Pero parehas lang kayo ng biktima ng dyablo ng korupsyon. Tama?
O mabuti pa si Diskaya, kapatid, meron siyang kasasakyan na may payong. Ikaw may payong ka, wala kang sasakyan. Yun ang pinagkaiba natin sa kanya. Tama? Kunwari nagagalit pa tayo. Grabe itong mga politician na to. Grabe itong Diskaya na to. Grabe si Alcantara. Ikaw rin. Kinukurap ka rin ni Satanas. Hindi ka nga nagsisimba ng Huwebes, Miyerkules, tama? Nakikinig kayo mga kapatid. Kunwari nagagalit ka, galit ako kay Magalong, galit ako kay Presidente, galit ako kay Duterte. Sige, lahat ng Terte, magalit ka. Pero hindi mo nakikita na magalit sa sarili mo, biktima ka rin ni Satanas. Kinukurap ka rin ng diablo, kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, we're always pointing our fingers to the politicians. Hindi ko naman kinakampihan ng mga politician, mga kapatid. Pero tignan muna natin ang sarili natin. Amen! Tignan muna natin ang ating sarili. Before we point our fingers to others, point your finger to yourself first. Makikita nyo, hindi nga kayo nagsisimba ng hapon. Ibig sabihin, nakukurap din kayo ni Satanas. Amen! Kaya nga, tinan nyo dito, alam nyo ba si Satanas may mga preachers din siya? Come on. Ha? 2 Corinthians 11. Napunta natin. 2 Corinthians 11. In verse number 13. Ano sabi ng Bible dito? May mga apostles din siya. Basahin natin lahat. Gusto ko, binabasa ko ng mga talata. Basahin natin lahat. Amen? Verse number 13. Nandiyan na kayo. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as to the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Tingnan mo, si Satanas may mga false prophets din siya. Kinig tayo. May mga ministers din siya ang nagtatransform sila. Nagbibihis sila, kapatid, ng parang mga ministers ni Kristo. Kaya kapatid, tingnan nyo ito. Bakit hindi nyo nagugustuhan ang preaching dito? Grabe naman ang preaching dito. Because galing ka sa reliyon na emotionalism. Amen? Dito, hindi dinidevelop yung emotion natin. Ang dinidevelop dito, prinsipyo. Prinsipyo ng salita ng Diyos. Kung meron tayong prinsipyo ng salita ng Diyos, we always want what is right. Gugustuhin natin kung ano yung tama. We always want what is right, and we always condemn what is wrong. Amen. Yun ang tama, kapatid. Kaya dito, hindi dinidevelop, hindi pinapalago yung ating emotion. Because emotionalism is religion. Kaya dito wala tayong mga rituals dito. Wala tayong mga, sige, ipagpipray ko si lumuhod nga ako mula doon hanggang doon, dito sa altar. Sigurado yan. Ha? Hindi ko na mapapangasawa si Ernie. Kasi ayaw ko sa kanya. Ha? Kontrahin ka rin ni Ernie. Hindi nyo alam, dito nakatira sa Ernie. At gabi-gabi naggaganon si Ernie. Ayan, dito. Ang tawag dyan mga ritualism. Ano pa? Ritualism. Ano pa? Atheism. Anong atheism? Walang Diyos. Hindi nila alam, kapatid. Ang sabi ng mga atheists, wala kaming religion. The fact that you don't believe God, that is your religion. I hope you understand me. Amen?
Kalahin nyo nakikinig ba kayo? Oo, ayaw ko maglingkod dyan. Oo, ayaw ko ano. Di mo ba alam kayo mga matatagal na dito? You're supposed to have a ministry. But the question, why you don't have a ministry? Because you have another religion. Hindi mo alam may another religion ka rin. Ha? Naunawan niyo ba? Rationalism. Anong ibig sabihin ng rationalism? May kanya-kanyang katuwiran. Basta ako, hindi mo na ako maglilingkod sa Panginoon. Basta ako, hindi mo na ako mag-aatin mamayang hapon. That is rationalism. Rationalism. Katuwiran. Naunawan natin? Hindi dapat tayo nagkakaroon ng kanya-kanyang katuwiran. Ang pinakamaganda, yung katuwiran ng Diyos ang dapat maging katuwiran natin. Because if you have your own righteousness, kapatid, o katuwiran, sasabihin ko sa iyo, that's yours. And that is your religion. Amen? Paganism. Kaya nga kita nyo, nagsalita ako doon sa village yung nakaraan, sabi ko, may kanya-kanyang tradisyon kayo sa pag-aasawa, tayo sa pag-aasawa, pero lahat ng yan, hindi dapat yan ang susundin natin. Kung anak tayo ng Diyos, ang susundin natin, yung tinuturo ng Biblia na marriage is honorable in all. As far as marriage is concerned. And then, humanism. Anong ibig sabihin ng humanism? Makinig kayo. Don't ever go to church by your own interest. Humanism is you have your own interest. Amen? Pinakamaganda mga kapatid, pupunta tayo sa church, wala na tayong ibang kaisipan kundi I'm going to PMA Baptist Church because I want to worship God. Anong ibig sabihin kapatid ng worship God? It means you are decreasing yourself na wala kang magagawa sa sarili mo at Diyos lamang ang may magagawa sa sarili mo. That's worship means. And then what else kapatid? Intellectualism. Huwag kang pupunta dito na feeling matalino ka. Huwag kang pupunta dito na sinasabi mo sa sarili, narinig ko na yung sinabi ni pastor. Narinig ko na. Alam ko na. Makinig ka. Sinong nagsasalita ng ganyan? Satan! Satan! Si Satanas, kapatid, ang nag-feeling that he knows everything. And he wants to be like God. Kaya pagpupunta tayo sa simbahan, kapatid, ang pinakamaganda na kaugalian at puso at kaisipan, tuwing pupunta kayo sa simbang ito, tanggalin nyo muna, hubarin nyo muna yung kanya-kanyang reliyon ninyo, kapatid. Ang pinakamaganda, pupunta ako doon, I want to learn, I want to worship God. I am nothing, and God, I need God in my life. Yan ang pinakamagandang puso. Ibig sabihin, you must learn to humble yourself. Empty yourself. Amen? Nagpipiling ka na, taga-UP ako, matalino ito. Ano naman ang itinalino mo kung taga-UP ka? Hindi mo alam, mas matalino ang mga taga-UC. Wala malang palakpak, ayaw nila. Pero hindi rin lahat ng taga-UC. Sino lamang mga criminology? Bakit may Bible kayo? Hindi kayo nag-i-email kasi wala kayong Bible na hawak eh. That's religion. Nakikinig tayo. Religion is ritualism. Pupunta ka sa simbahan kasi habit mo na lang eh. Pupunta ka sa simbahan kasi parang nararamdaman ko kasi pupunta ako ngayon sa church ngayong umaga. Pero mamayang hapon parang pakiramdam ko hindi.
That's emotionalism. And that is your religion. Amen. Kaya nga dito sa simbahan na ito, kapatid, hindi emotionalism, hindi emotion, hindi ritual, hindi kung ano-ano pang mga nararamdaman natin, mga kapatid, kundi it's all God. Huwag nating i-replace ang Diyos sa ritualism, sa emotionalism, sa atheism, sa rationalism, sa paganism, and humanism, intellectualism. Huwag niyong ipapalit ang Diyos dyan. I hope nagkakaunawan tayo. Ha? Ang tawag dyan ay religion. Amen! Pangalawa, itutuloy ko mamayang hapon ito. Ha? Alam niyo kung paano tayo biniblind ng diablo? Nakikinig kayo? Money and materialism. Nakikinig tayo? Money and materialism. Ha? Pera. Kaya makita nyo yung mga nabiktima na taga DPWH, yung mga congressman, yung mga contractor, saan sila nasisilaw? Come on. Pera. Tanong, sila lang bang nasisilaw? Ikaw, ako, hindi? No, lahat tayo. Nakikinig tayo mga kapatid? Tingnan nyo dito. Let's go to 1 Timothy. Bibilisan ko lang. Ikakat ko lang ito. Huwag kayo mag-alala. Ikakat ko lang. 1 Timothy chapter 6. Gusto ko lang basahin to bago tayo magkaroon ng altar call. Ano sabi ng Bible dito? 1 Timothy chapter 6, verse number 6. Sisimulan natin yan. Everybody read. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lust, which drown men in destruction and perdition. Verse number 10, for the love of money is the root of all evil. Of all evil. Which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Kapatid, hindi lang sila naaakit ng pera. Maging tayo mga Kristiyano, maging tayo mga anak ng Diyos, maging tayo mga believers, natitempt din tayo sa pera. Nakukurap din tayo sa pera. Kaya makita nyo kung paano tayo kurap ng pera kahit wala kayong ministry, basta may pera kayong. Kahit wala kayong simba ng Sunday afternoon, basta may pera kayo. And that's Satan corruption. We're always pointing our fingers to Alcantara. Billions of money ang nakurap niya, pero hindi mo tinitignan ang sarili mo. Ha? Kaya nga some of you, message ko minsan, anong sinasabi ko sa inyo? Huwag mong ipagpapalit kayo mga Bible student. Huwag niyong ipagpapalit ang pag-aaral niyo sa Bible College. Hey! Huwag niyong ipagpapalit ang ministry niyo. Huwag niyong ipagpapalit, kapatid, ang pananambahan ninyo. Huwag niyong ipagpapalit si Jesus Christ sa pera. Because once nyo pinagpalit nyo, kapatid, that's corruption. Kayo mga tinatamad, tamad na tamad kayo. Bumalik ng hapon, ang tagal nyo na sa simbahang ito, hindi nyo alam, you are corrupted by Satan. Yan ang totoo niyan. Ha?
Alam niyo, simula nung nag-preach ako nito, meron tayong preaching na ganito. Honestly, hindi na ako nagagalit kay Alcantara. Ha? Plano ko nga, puntahan ko siya, manghingi ako. Ha? Huwag kang mag-alala, huwag niyo akong tatawanan, bibigyan kita. Magsasama tayo sa kulungan. Pero totoo lang, alam mo nung ano ko to, naisip-isip ko, sabi ko, oo nga no, why I hate them? Ha? Biktima din sila. Kagaya mo, kagaya ko, kagaya natin. So anong hanapin natin? Solusyon. Paano tayo makaka-escape? Makarating tayo sa tinatawag na divine nature. Kailan tayo magkakaroon ng divine nature? Once we accepted Jesus as your Lord and Savior. You are now in a divine nature. Pero ang nakakalungkot, kapatid, tinanggap na nga natin si Kristo, nakukurap pa rin tayo. Maliban doon sa kukurap-kurap na mga mata natin ngayon, lagi tayong nakukurap. Nakikinig tayo. Tinan nyo, mamaya. Oh, babalik ka ba mamayang hapon o hindi na? Maging kayo, kasama kayo dito. Lahat tayo. Ako, sinisigurado ako sa inyo, babalik ako mamayang hapon. Kasi ako yung pastor dito eh. Di pala nakakatawa. Ang hirap magpatawa no, sa mga... Do you understand mga kapatid? Naunawahan nyo ba? Ha? Pera. Dahil sa pera, nagyabang. Dahil sa pera, kinalimutan ng Diyos. Pera, material na bagay. For the love of money is the root of all evil. Ugat lahat ng kasamaan. Sabi nga ng isang newscaster, ano sabi niya? Paano nangyari to? Ito ang kasagutan kung paano nangyari. I hope nagkakaunawan tayo ngayong umaga. Puputulin ko muna dito. Ha? Putol muna. Alam niyo, sa linggo, may part 3 ito at gagawin ko ng skit ito. Ha? Nakikinig tayo? Now, I hope you understand what is corruption. What corruption means. Amen? Ano ako sinasabi ko sa inyo? O ngayon, nagkakaroon tayo ng malawak na kaisipan patungkol sa corruption. Tindihan Diablo, bablind ka, bubulagin ka. Anong aasahan nyo mga kapatid sa bulag na tao? Sige nga. Makinig kayo. Ang taong bulag, madilim ang kaisipan. In other words, walang liwanag. So, ano ang aasahan mo sa walang liwanag kundi kadiliman? Ha? Lahat yan. Pwede tayong mabiktima ni Satanas. Walang exempted, walang magaling. Mas magaling si Satanas. Nakikinig kayo? Kaya ngayon, mga kapatid, huwag tayong pumayag na manatili tayong paglaruan at ikukurap. Ibig sabihin, paano tayo kinukurap? Binablind tayo. Paano tayo biniblind? May mga false prophets si Satanas. At pagka kinausap ka, para mga angel of light, parang totoo rin yung sinasabi. Hindi alisin nyo sa isipan nyo na ang diablo, pag nakita mo nakakatakot, hindi. Hindi nakakatakot ang diablo, nakakaakit ang diablo.
Mali yung kaisipan natin na baka may mga sungay, may mga, no, hindi ganun. Ha? Pag lumapit sa'yo si Satanas, hindi mo mahihindian. Pero hindi mo namamalayan, the fact na kinagat mo siya, pinablind ka na niya. Binubulag yung isip mo, binubulag yung isip mo, binubulag yung isip mo. Walang katotohanan, walang kaliwanagan. Isang araw, ang kalalagayan mo? Oy, naninigarilyo ka na. Umiinom ka na. Nagdodroga ka na. Homosexual ka na. Ha? Wala ka ng ministry. Bakit? Binablind ka ng job mo. I hope hindi tayo blind. Nakikinig tayo. Magkikita pa ba tayo mamayang hapon? Hindi ka pa ba bulag mamayang hapon? Tumayo tayo lahat. Let's come to the altar. Come on, let's come to the altar. Talk to God. Huwag tayong pumayag na bulagin tayo. Bulagin tayo ng bulagin ng diablo. Come on. Samantalahin po natin ito. Let's kneel down. Alam nyo, kung hindi kayo marunong lumuhod, manalangin, it is because we are blinded by Satan. Tapos, alam nyo, kung katawa-tawa sa inyo ang manalangin, lumuhod, it is because we are blinded by Satan. Hindi ko katawa-tawa ang manalangin. Nilikha tayo ng Diyos. May nature tayo na manalangin. Kaya lang tayong natatawa sa panalangin, it's because blinded tayo, binulag tayo eh. Inalis ang diablo ng ang Diyos sa ating isip. Let's talk to God. Gumawa tayo ng commitment sa Panginoon. Anong magandang commitment? Panginoon, hindi na ako pabubulag sa diablo. Yan ang magandang commitment na gagawin ninyo. Hindi na ako pabubulag sa diablo. Babalikan ko yung ministry ko. Babalikan ko yung Bible college ko. Babalikan ko yung Sunday afternoon ko. Babalikan ko yung Wednesday ko. Babalikan ko yung soul winning ko. Babalikan ko yung tithings ko. Babalikan ko yung dati kong ginagawa sa Panginoon. Or else, mananatili kang bulag. At bubulagin palalo ng diablo. So let's make a commitment. Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa inyo pong ginawa ngayon pong umaga. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga anak ninyo, tiklop tuhod, even our first-time visitors, oh God, please save them. At kausapin niyo po sila na hindi po sila pabubulag. At magkaroon sila ng malinaw na pag-iisip to obey you in water baptism, oh God. Water baptism. Ganon din po ang bawat isa. Kausapin niyo po yung mga anak ninyo. Yung mga nawala po sa ministry. Yung mga hindi na po umaattend sa church. Panginoon, tulungan niyo po sila. Sunday afternoon, Wednesday evening, Wednesday service. Yung mga dating nag-social winning, pero hindi na nag-social winning because they are corrupted by Satan. They are blinded by Satan. Panginoon, imulat mo ulit. Buksan niyo po ang kanilang isip. Buksan niyo po ang kanilang puso, Panginoon, sa pagkakataon pong ito muli. Na makita po nila, makakita po sila mula sa pagkabulag ng diablo. Please, oh God, I've done my part, I've done my best, oh God. Kausapin niyo po yung mga anak niyo. Bless niyo po ang kanilang mga commitments. In Jesus' name. Amen. All right. Are you blessed this morning? Amen.
Ayan, alright. Back to your seats. At lahat ng mga first time, tumayo kayo. Meron pong mga lalapit sa inyo.